Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karabin natin, kapapasok lang, timbog si Hontiveros at Tamba sa matinding utos. Supreme Court VP Sara Kibuloy, FPRRD, yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Vice President Sara Duterte matapang na nagsalita sa publiko matapos idawit sa isyong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy at sigaw ng mga Duterte supporter. Ang Korte Suprema ang may karapatang humatol at hindi ang Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ipahayag ng testigo na si alias Rene sa pagdinig sa Senado na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may dalang bag na naglalaman di umano ng baril na galing di umano kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang naging testimonya ng testigo na si Rene ay bahagi ng imbestigasyon ng umano'y sexual na pang-aabuso at pagmamaltrato ng ilan sa kanyang miyembro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, na pinangungunahan naman ni Senadora Risa Hontiveros ang imbestigasyon. Kaya Vice President Sara Duterte matapang na humarap sa publiko at nagpakawala ng isang maanghang na salita laban sa mga taong umaakusa sa kanila. Ayon pa sa kanyang So ito lang mga karibin natin, no? Kasi marami pong nagko-comment. Sabi nga po kung talaga pong may ebidensya kayo, dalhin nyo na po yan sa Supreme Court. Di ba? Huwag na dyan sa, sa Senado. Kasi wala namang napaparusahan dyan Di ba? Hanggang lang kayo hanggang grandstanding kung baga. Di ba? Marami na po ang naiinis mga karibin natin sapagkat sinasabi nila na talagang dapat bang i-Senate hearing pa itong si Pastor Apollo Kibuloy? Diba? Kung talagang may ebidensya kayo, bakit hindi ninyo, dalhin, at formal ninyong kasuhan itong si Pastor Kibuloy? Pero napaghahalataan po mga karibin natin, kasi kung talagang seryoso po, at hindi lang paninira or hindi lang talaga ito drama-drama lang, hindi na nila isasali. Di ba yung mga Duterte, pangalang Duterte? Pero pasok na pasok mga karibin natin hindi lang isa, kundi dalawa. Dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Nako, may naniniwala pa ba dito kaya Senator Risa Hontiveros? Mga karibin natin, talagang wala. Eto nga alin ba ang mas mahalaga na pag-usapan dyan sa Senado? Kung baga, issue lang talaga ang gusto ninyo. Yung PhilHealth, na taong bayan talaga ang apektado, di ba? O itong tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag-usapan po natin yung mga importante at talagang yung taong bayan po talaga yung makikinabang. Like, for example, yung PhilHealth na yan. Diba? O, kung may problema kayo kay Pastor Apollo Kibuloy, kasuhan nyo na po. Para makamove on tayo. Sa palagay nyo mga karibin natin, may point ba? Kung ang pag-usapan natin yung
'Di ba yung PhilHealth, yung pinamudmod ni dating chairman to 'di ba? Ng PhilHealth. Si Reza Hontiveros. Hanggang ngayon marami pa rin po ang hindi makamove on doon sa PhilHealth. Aba naman 'di ba? Ikaw ba naman ngayon mamudmod ng pera nang hindi sa inyo? Matutuwa ba ang taong bayan yan? Nako naman. Facebook post, pahayag patungkol sa paratang ng isang testigo sa isyong pagkuha ng bag na may lamang mga baril. February 20, 2024. Mga kababayan, assalamualaikum. Sa kasaysayan, kagawian na ang pag-atake at pagbato ng samut-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulan, dumami pa ang mga kaso, imbestigasyon, testigo, paratang, atake at So baka, eto lang, pasensya na mga karabin natin, putulin lang natin. Kasi nabanggit po yung maraming kalaban ng ating Vice Presidente. Eto, naisip ko lang bigla mga karabin natin, baka gustong tumakbo ni Reza Hontiveros na presidente sa 2028, no? Sa palagay niyo mga karabin natin, may point ba? Kasi diba, kinakausap nga siya ni Leni Robredo, mga karabin natin, na maging vice ni Leni Robredo or vice versa mga karabin natin, diba? Baka gusto nila, baka siya ang yung pambato ng mga dilawan. Kahit anong gawin ninyo, sige, magsitagpuan na kayo. Ngayon pa lang, kahit wala pa. Grabe yung paghahanda nila sa mga darating na mga eleksyon, no, mga karabin natin, ha? Grabe po. paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. Unquote. Naniniwala nga ang Vice President Sara Duterte na ang lahat ng mga binabatong issue at pag-atake sa kanya ay dahil sa malaking balaki dito sa sino mang nagdanais na maging Pangulo ng bansa. At nangako si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy sa pagtatrabaho bilang Vice Presidente at tututukan at uunahin ang mga problema ng bansa sa halip na ang isyong binabato laban sa kanya. At dahil nga dito, marami ang nagsasabi, lalong-lalo na mga Duterte supporters, na kung may matibay na ebidensya at testigo ang Senado, dapat sa korte na lamang nila ihain ang kaso at hindi sa Senado para mapabilis ang investigasyon at paghatol sa di umano'y mga pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy kung may mapatunayan. At pagtatanong tuloy ng marami sa kanila, bakit tila ginawang circus ito at public hearing sa Senado? Hindi naman ito national public issue na tila para sa ilan nating mga kababayan. Ginawa na lang di umano ni Senator Reza Hontiveros para pag-usapan siya ng marami nating kababayan sa buong mundo. Mantala, hindi naman Alam nyo kasi mga karibin natin, kaya lang naman siguro ito opinion lang ito mga karibin natin kaya lang naman siguro dinala dyan sa Kongreso itong kaso ni Pastor Apollo kasi nakadikit po si Pastor Kibuloy, no, dito sa mga Duterte, di ba? O kaya mukhang dinadamay lang po ang mga Duterte sa issue ni Pastor Apollo Kibuloy, no, para ipakita, no, sa taong bayan na may ganito palang nangyayari kahit wala na. Diba? Gustong-gusto lang talaga nilang pag-usapan yung mga Duterte. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap, mga karibin natin, na ganito na ngayon kapopular ang mga Duterte. Diba? Natatakot po sila na baka isang araw, mga karibin natin, wala na pong mga dilaw. Wala nang anumang kulay dyan sa gobyerno, kung di Duterte na lang. O, di ba?
Ganun talaga. Kahit nga sa Kongreso, di ba? Sa Kongreso naman talaga ito nagsimula. Doon kay Speaker Romualdez, di ba? Grabe po ang kanilang mga ginawang propaganda dyan sa Kongreso. Ha? Hindi natin alam kung may coalition na po itong si Reza Ontiveros dito po kaya Speaker Romualdez, di ba? Baka nagkakampihan ng mga ito, di ba? Para alams na, ha? Tanggalin ang mga Duterte sa gobyerno. Pero, ay nako mga karib natin, ito nga yung sinasabi ng karamihan ha? Habang binabato ninyo ng maruruming kung ano-ano man ng mga Duterte, habang sinisiraan ninyo, mas lalo po silang minamahal ng taong bayan. Amen. Mapigilan na marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters ang umalma at hindi mapigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang korte lang naman ang may karapatang humatol ng nasasakdal at hindi ang Senado. Anong silbi ng korte kung wala itong function? Lalo na sa mga taong kilala sa lipunan. Ang Korte Suprema dapat ang magsalita kung anong hatol kay pastor dahil sila ang may karapatang maghatol. Sa lahat naman po kasi ng VP ng Pilipinas, kayo lang po ang napakalakas, VP Inday Sara Duterte. Asahan nyo na po ang mga black propaganda kasi ikaw lang naman ang maganda. #mabuhay VP Inday. Tama VP Sara. Kala ko nga si Pastor Tibuloy ang gusto nilang mawala sa sirkulasyon ng mga taong may impluensya. Hindi pala. Ginagamit lang nila. Pero ikaw at PRRD ang main target ng investigasyon para sirain at kamuhian ng mga tao. Duterte pa rin kami ang babangga, giba. Alam naman natin na ang Korte Suprema ay may eksklusibong kapangyarihan na magpahayag ng mga alituntunin tungkol sa proteksyon at pagpapatupad ng mga karapatan sa konstitusyon, pagsusumamo, pagsasanay at pamamaraan sa lahat ng hukuman at ang pagtanggap ng batas at legal na tulong sa mga mahihirap ay ang Korte Suprema at hindi ang Senado. Unquote. Grabe talaga mga lords, no? Kasi biruin nyo, So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa mga ginagawa ng mga kalaban ng mga Duterte? Kasi hindi lang naman si Reza Ontiveros, no? Maging sa dyan sa Kongreso ay meron din, di ba? So ano po ang inyong nararamdaman? Kayo po ba ay tulad din natin ng gigigil, no? Dito sa mga pinaggagawa niya. Tama po yung sinasabi kanina, di ba? Na parang hindi na po si Pastor Apollo Kibuloy yung target nila. Mga Duterte na po, si BP Sara at saka si Tatay Digong na po ang target, di ba? Sa simula napakaganda po, di ba? Sa simula talagang parang iisipin natin at talagang si Pastor Apollo Kibuloy. Yung talagang gusto nilang tirahin, tanggalin, no? Sabi nga, sirkulasyon Oh. Pero hindi pala. Kasi lumabas yung mga testigo nila, parang ang dinidiin ay hindi na po si Pastor Apollo Kibuloy. No? Ang idinidiin po ay si dating Pangulong Duterte at si BP Sara na po. Minsan tuloy mapapakamot ka mga karibin natin kung ano ba talaga ang gustong mangyari nila, di ba? O kung gusto nilang ipakulong si Pastor Apollo Kibuloy, bakit nga hindi nilang kasuhan? Kasi nga mga karabin natin, gustong-gusto po nila na idinadawit itong mga Duterte. Pero yun nga lang, kung maniniwala pa rin, no? Buti ko sana kung nag-iimbestiga dyan, walang mga anuman lang ginawa. Diba? O, gaya ni Senator Reza Ontiveros, diba? Sa PhilHealth. O, dapat PhilHealth nga dyan yung pinag-uusapan at si Senator Reza Ontiveros ang tinatanong dyan Siguro ko yan, mas papaboran pa yan ng taong bayan na panoorin nila, di ba? Pakinggan nila kung saan napunta yung kanilang mga kontribusyon dyan sa PhilHealth. Wala rin naman tayong magagawa mga karibin natin kasi sila po ang nasa posisyon, no? Kung ano man ang gusto nila, kaya po nilang gawin. Kaya yan,
Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe no, sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Panoorin nyo po at i-click nyo na po, subscribe sa kanya mga karibin natin. Maraming salamat po.